Bakit nabibigo ang isang tao? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. So pag-usapan po natin yung buhay ni Eva at Adan. So mga ilang araw rin po ito at I hope marami po tayong matutunan sa pinakauna nating mga magulang. So, bago po tayo magsimula, gusto ko pong mabatiin ng happy birthday si Sister Melanie. Hello po sa iyo kapatid. And of course, happy birthday din kay Sister V. Tanaka. Now, yung topic po natin ngayon ay failure of leadership. Failure of leadership. Sabi po sa Genesis chapter 2, verses 15 through 17, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So si Adan po during this time ay inatasan ng Diyos. Ang kausap po dito ng Diyos ay si Adan. Pakatandaan po natin, no? The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So si Adan po yung may misyon. Siya po yung inatasan ng ating Diyos. At yung babae po nilikha para suportahan si Adan upang gawin ang pinapagawa ng Diyos. So, pakatandaan po natin, ganun po yung order, no? Ang babae, hindi pwedeng suportahan ng isang lalaki kung ang ginagawa naman ng lalaki ay salungat sa Diyos. Dapat ang ginagawa ng lalaki ay yung kalooban ng Diyos para suportahan ng babae. So, verse 16, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Basahin ko na lang po yung verse 16. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki at sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Lahat ng mga pagkain dyan, pwede mong kainin. Lahat yan, libre, para talaga yan sa'yo. Pero, huwag kang kakain. Sabi dito, subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ay tiyak na mamamatay ka. Ang topic po natin ay failure of leadership. So si Adan po yung inutusan ng Diyos. Siya po yung leader of the family. Siya pa yung leader ng marriage. So dito po makikita natin sa Genesis chapter 2, may inutos ang Diyos. Genesis chapter 3, nahulog ang tao sa kasalanan. At ang istorya po ay tatalakayin natin sa mga susunod na araw, pero bibigyan ko po kayo ng snapshot. Si Eva po ay tinukso ni Satanas na nangyari po ito sa harapan ni Adan. Ibig sabihin, si Adan nandoon sa harapan na yun. Nakita niya na si Eva tinutokso pero wala siyang ginawa. Nakita niya si Eva na tinutokso ni Satanas pero hindi niya prinotektahan si Eva. That's a failure of leadership. Kaya alam niyo po, si Jesus Christ, no, naparito para si Jesus po yung tutupad sa hindi nagawa ni Adan. Kung ano po yung failure ni Adan, yun po yung victory ni Jesus. Kaya po tinatawag si Jesus na second Adam. Kumbaga po, kung ano yung kabiguan ni Adan, siya namang aayusin ng ating Panginoong Hesukristo. Now, yung unang parents po natin, mga kapatid, nagkaroon po ng chaos, nagkaroon ng kaguluhan dahil po sa failure of leadership ni Adan. Kung meron mang dapat sisihin dito, maraming mga taong sinisisi si Eva. Pero in my opinion, no, kung merong dapat sisihin dito, dapat si Adan yun. Kasi si Adan yung protector of the family. Dito po sa verse natin, sa verse 15, sabi dito, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So yung work it po rito ay cultivate. Ibig sabihin, to serve, to cultivate. Yung take care of it naman po, to keep it or to protect. Minsan po nakikita natin sa mga kotse ng mga kapulisan, no? To serve and protect.
Yun po yung ibig sabihin nito. To serve and protect. Si Adan dapat yung magpupulis kay Eva. Siya dapat yung magproprotekta kay Eva. Now, masasabi natin na yung failure of leadership talagang na kay Adan. Kumbaga yun yung nasa balikat niya at siya po ay nabigo. Pero hindi ko naman sinasabi na si Adan lang ang may kasalanan. Of course, kasalanan din ni Eva. Siya po yung unang natukso. So, pag-aaralan po natin ngayong araw, ito po yung mga puntos na gusto nating bigyan ng diin. A man fails when ang isang tao po ay nabibigo. Applicable po ito sa babae at lalaki. Pero ang emphasis po natin dito ay sa isang ama at sa isang tatay o sa lalaki. A man fails when, number 1, he does not live up to his identity. Ang isang tao po or isang lalaki ay nabibigo po o nagfe-fail kapag hindi po niya ipinamuhay yung identity na binigay sa kanya ng Diyos. Again, yung identity po ni Adan dito, siya po yung protector of the family, protector of the creation. In fact, ang sabi nga ng ilang mga nag-aaral ng Biblia, mga Bible scholars, si Adan po ay king dito, smaller king. Of course, God is the ultimate king, the suzerain king. Si Adan po ay small king. Basically, he's the ruler of the earth. Siya po yung ruler dito sa creation. At mas mataas po siya sa serpent, dun kay Satanas. Kaya nga sabi ng ilang mga Bible scholar, dapat ang ginawa ni Adan dito, dinurog niya yung ulo ni Satanas Kasi may authority siya kay Satan. Ito po yung kadahilanan kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo ay naparito upang siya ang dudurog sa ulo ni Satanas kasi nag-fail si Adan. So, a man fails when he does not live up to his identity. Kung ano yung identity na binigay sa iyo ng Diyos bilang ama, bilang tatay, bilang husband, kapag hindi mo na pagbuti yan po yung failure natin mga lalaki, no? When we don't live up to our God-given identity. Sabi nga ng asawa ko sa akin, Russell, mabigo ka na sa lahat ng ginagawa mo. Mabigo ka na dyan sa pag-vlog mo. Mabigo ka na sa kung ano mang pinagkakabalahan mo sa studies mo. Okay lang, sige, mabigo ka na dyan. Huwag ka lang mabigo bilang tatay. No? Tumanim talaga sa isip ko yun Huwag lang akong mabigo bilang tatay, bilang asawa. Pangalawa po, when he does not listen to and obey God. Si Adan po, alam niya yung salita ng Diyos. Alam niya yun. He's very much aware of God's commandments. Pero hindi siya sumunod. Yan po yung failure. Yan po yung failure ng mga lalaki. Kapag hindi natin sinunod ang Diyos. Tandaan natin, mga leaders tayo. Pag bumagsak tayo, madadamay pati yung mga taong umaasa sa atin. Madadamay pati yung pamilya, asawa natin, pati mga anak natin. Pati yung mga, kung businessman ka, pati mga empleyado mo, no? So, when a person does not listen to God and obey God, that's the beginning of your destruction, of your failure. Kaya po tayo mga lalaki, dapat tayo daw yung pinakaunang lumuluhod sa Diyos, pinakaunang gumigising at iniluluhod na yung pamilya, lahat ng mga activities natin, trabaho sa harapan ng Diyos. Hinihingi na natin yung victory sa Diyos umaga pa lang. Pangatlo po, a man fails when he does not assume godly leadership. Yung maka-Diyos na pamumuno. Kaya po tayo, mga leaders tayo, lahat tayo leaders, no? Babae ka man o lalaki. Pero again, itong devotion natin na ito nakafocus muna kay Adan. Sa susunod na yung kay Eva. Na tayo po binigyan ng leadership ng Diyos. Yung leadership natin, hindi ibig sabihin nun tayo yung magiging Panginoon. Sa halip, yung leadership natin ay servant leadership. Ibig sabihin tayo ay naglilingkod. Kaya nga yung identity ni Adan dito, cultivator, servant. Sabi rito, to work it and to take care of it. Protector and cultivator. Pag sinabing cultivator, siya yung nagpapaunlad. Lahat ng ibigay sa iyo ng Diyos, pagkatiwala sa iyo ng Diyos, ang gagawin mo, papaunla rin, hindi wawasakin.
Pag binigyan ka ng Diyos ng marriage, papaunlarin mo yun. Ikaw yung maglilid para umunlad yung marriage, para ma-develop yung marriage. Pag binigyan ka ng family, kailangan mag-flourish yung family, no? Pag binigyan ka ng lupain, kailangan mag-flourish yung lupain na yan, mamunga yan, no? Magkaroon ng mga crops, magkaroon ng mga mapapakinabangan na pwedeng kainin. Yun po yung ibig sabihin ng cultivator. Yung shamar naman, yung take care of it, protector. Protektahan mo yung binigay sa'yo ng Diyos. So, a man fails when he does not assume godly leadership. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Maikli lang po mga applications. No? Gagawa naman po ako ng separate video para dito. Mas malalim na talakayan. Exclusive content po yon para po sa mga gusto pang lumalim sa pinag-uusapan natin. So, number 1 po, as a wife. Para po sa mga nakikinig sa atin dito ng mga asawang babae, support your husband instead of blaming him. Kapag nabigo ang asawa mo, pag yan nag-fail, suportahan mo siya. Be a comforter to your husband. Support your husband instead of blaming him. Huwag mo nang sisihin, no? Alam niyo po yung mga lalaki, normally, no? I'm not speaking for all, but normally, generally, yung mga lalaki, pag nabigo yan, alam na nila yun. Alam na nila kung ano yung kasalanan nila, kung ano yung ginawa nila. Alam na nila yun. Hindi mo na kailangan sabihin at ipamukha sa kanila kung ano yung kabiguan nila. You don't have to say it. Just be there to support your husband. As a husband, application number 2, take responsibility and humbly accept correction. Ito naman ang problema ng mga husband, mga lalaki, no? Nagkamali na nga, ayaw pang umamin. No? May mga prinsipyo kasi yung mga lalaki, kahit anong mangyari, huwag kang pauhuli. Pag nahuli ka, kahit anong mangyari, huwag kang aamin. So, mga kapatid, as a husband, take responsibility. Pag nabigo ka, as a leader, you take responsibility na ikaw yung nabigo. Kasi pag hindi mo inamin yan, you don't take responsibility, walang mangyayari. And humbly accept correction. Magpakumbaba, no? At tumanggap ng pagtatama. Lalo na pag tinatama tayo ng ibang tao. Pangatlo po, as parents. Dito naman para sa mag-asawa. Work together as allies, never as enemies. Never treat each other as enemies. Huwag mong tratatuhin yung asawa mo na kaaway. Lagi kayong magkakampi. Kahit pa personality nung asawa mo yung issue, hindi mo siya titingnan na kaaway. Kailangan lagi kayong magkakampi. Ally kayo, allies. Ang problema, yun yung kalaban nyo. Yung problema sa finances, yun yung kalaban nyo. Yung problema nyo sa personality ng isa't isa, yun yung kalaban nyo. Pero kayo, together, you have to work as allies. Never treat your spouse as your enemy. So, as parents, work together as allies, never as enemies. Maganda pong commitment yan, no? Alam niyo po sila Eva at Adan, right after the fall, nung nahulog sila sa pagkakasala, nagsisihan pa sila. You know, imbis na si Adan he took responsibility, sinabi niya pa na si Eva kasi, sinisi niya pa si Eva, no? Tapos si Eva, wala namang ang masisi niya na lang si Satanas, no? Si Satanas wala nang masisi. Tandaan natin, hindi tayo magkaaway, no? Ang kalaban natin yung mga issues, yung mga problema. As parents, work together as allies, never as enemies. Now, para po sa ating discussion, why do you have to work as allies rather than as enemies? Magandang pag-usapan yan mag-asawa, no? Bakit never yung tratatuhin ng isa't isa na kaaway, kundi laging kakampi, no? Kaya nga kung ganito yung attitude natin, never tayong hahantong sa sigawan. Kasi nga magkakampi kayo eh. Iba yung kalaban nyo eh. Never kayong hahantong sa pagsisipaan at pagsasampalan at pagliliparan ng mga plato. Kasi nga magkakampi kayo. Ang issue nyo, yun yung pinakakalaban nyo. At dapat yung harapin, magkasama. So pag-usapan niyo po yan bilang mag-asawa. Maganda pong topic yan. Tayo po yung manalangin. Lord God, Adam's story reminds us how easily we forget who we are
and what you call us to be. Forgive us for the times we did not live up to our identity, for hearing your word yet not obeying, and for failing to walk in godly leadership together. Teach us to listen with humility and obey even when it is hard. Give husbands courage to lead, wives grace to support, and parents unity as allies, not enemies. Shape our home with your wisdom and love. Strengthen us by your Spirit and lead us back to your design. In Jesus' name, amen and amen.